So yan, magandang hating gabi po sa inyo pong lahat. O umaga, no? Yan, ito yung mga bago natin po sa ngayon na mga gamit. Ito yung tinatawag na signal. Ayan. Kapag tinawag po signal, ang kasap po niyan, wala pong orasyon sa loob, kundi puro po pure na kalikasan. Kaya po tinawag na signal yan. So yung nakalagay po ito, napakarami pong klaseng mutya na talagang sabi nga, no, talagang mga dinurog ng mga mutya o binasag para mailagay po rito. Napakarami. Siguro sa tansya ko po rito, hindi lang to 15 piraso na iba-ibang klase mga mutya na ilinagay po rito. Ayan. Ang tinatawag po na signal. So ayan, makikita nyo, no? Ito yung bato na kulay gold. Yan. So talaga napasobra yung lagay natin dito. Ayan. Ay, ito. Yan, meron pa rito. Ayan. Yan pa. So yung talagang yung original talaga na gumagawa nito. Ayan. Ang linalagay po talaga rito na sangkap na panglagay po talaga rito ay yung tinatawag na X7 form ang tinatawag, ang linalagay po rito. Hindi po lang isa, sapagkat ito po kasi ito yung nagbibigay ng ito yung sa mga hindi po nakakalam, ito po yung nagbibigay ng signal, ibig sabihin na signal, ibig sabihin pag may panganib na iyong pupuntahan, kapag ito naamoy nyo, kaya linalagay po yung X7 form na linalagay po rito, sapagkat kapag yung lalakad kayo, naamoy nyo, ibig sabihin sa iyong direksyon, huwag ka nang tumuloy ron, pwede kang munang magpalipas ng mga isang oras bago tumuloy, kaya lumis ka sapagkat ibig sabihin may panganib. Ito yung nagbibigay ng warning, signal. Kaya nga po tinawag ito na signal. So maaring may mga disgrasya o tinatawag na mga panganib na iyong direksyon na pupuntahan. So ito yung nagbibigay ng signal. So kaya nga po tinawag ito na signal. So yan, wala pong mga orasyon yan na ilinagay rito. Hindi po puro mga kalikasan yan. Na makikita ito yung pahaba. Yan. Isa rin po ito linagay na yung tinatawag. Sapagkat yung mga ganito, yan. Hindi lang po sa hindi po nakakaalam, ang tinatawag na signal, hindi lang po yan na pang warning o na tinatawag na nagbibigay ng babala. Yan. Ito'y nagbibigay din ng protection, sapagkat yung mga ganito po kasing bagay na mga ganito, ito ay talagang mabisang gamit, ginagamit ito ng mga sinaunang mga mandirigma sa Mindanao. Ayan, sapagkat ito yung nagbibigay ng halimbawa yung mga mandirigma sa Mindanao nung araw, ito yung ginagamit nila, nalalaman nila kung kanilang pupuntahan o kanilang tatahakin may panganib. So kapag naamoy nila yung X7 na ilinagay rito, ibig sabihin hindi sila tutuloy kasi may panganib. So pwede silang lumis ng daan o pagpaliban ng mga ilang oras bago sila tumahak. So kaya tinawag po ito na signal. Yan. So talaga napakalaking pakinabang po nito, ayan. Nakikita nyo, wala pong orasyon yan, ayan, puro po kalikasan yan. So ito po yung mga bago nating kasa ngayon na nagagamit, pero ito personal ko po itong gamit. Ayan, sapagkat yung nakalagay po rito, ayan, minix ko po yung langis at saka X7, pero mas marami po X7 kaysa dun sa langis. Ayan, protection. Ito po yung tinatawag na X7. So alam nyo na kung anong ibig sabihin ng X7. Pag sinabi X7, ayan, at purong kalikasan, meron din naman na X7 na
na may pulong pero mga tatlong o dalawa ng pulong na tinatawag ng sibin din na ganito rin ang kasano. Kaya lang yun may orasyon ito. Hindi katulad nito na wala talaga. Siya tinatawag na pure na kalikasan. Yan. Kaya lang nito ito hindi po lang siya nakalagay rito. Yan. May lang kaunti lang pero mas marami po ang X7. So ayan, nagbibigay ng warning na isa po nating gamit na personal. So sa mga panganib So ayan. Tapos kumasa rin tayo rito na bago yung pinakabago talaga natin nagkasa. Ayan. Ito yung tinatawag na tawas tapul Yan yung tawas tapul. Ayan. Ito yung ginagamit siya, hindi po nakakalam na ang tawas tapul. Kung halimbawa sa mga probinsya, halimbawa dayo ka. Tapos merong mga mga madlalaso Siyempre pag tayo dayo sa isang baryo, isang lugar. So ayan, merong mga antingero na gumagamit ng kaliwa na ang kanilang gamit yung ba tinatawag na manunubok na ang tangan nila kaliwa. Ibig sabihin po ng kaliwa, ang kanila pong gamit yung tawag na manlalason. So yung halimbawa sa mga inom, ganun Tapos yung lason nilalagay nila sa kanilang daliri o doon sa inliliit Kapag ikay tumatagay ng sa mga inuman, kapag ikay nakursundahan na biruin nila para matesting nila kung kanilang gamit kung bakit yan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ang ibang antingero gumagamit ng mga natawag na mga lason-lason sa kanilang mga kinaalman, sapagkat kaya nila tinitesting yan sa tao, lalo sa mga inuman, para malaman nila kung ang kanilang gamit kung talaga mabisa. So kaya nila tinitesting mismo sa tao. So talagang pagka malas na lang, sabi nga kapag ikinakursudahan. Pero pagka meron ka pong ganito tawag na tawas tapol kapag ikay natawag na lason ng isang antingero, tinatawag na poison ikay nalason, pwede ka pong uminom nito ng kalahating ayan, may langis na po yan ayun kita nyo, may langis na po yan. So pwede kang uminom nito ng kalahating kutsara o isang kutsara para kung ano man ang ilinagay niya doon sa iyong ininom ay may lalabas. So ayan, pangontra po yan. Natawag na tawas tapul na talagang nagagamit Ito ay ipinagkaloob po sa atin shout out kay Lord Hunters na ating tropa na ginagamit sa Mindanao. Ayan, sapagat yung ito hindi nakuha po natin ito sa ipinagkaloob sa atin, pero ito pinanggalingan po nito sa parting Mindanao sa Sulu. Ayan, sa Sulu po yan galing. So ginagamit po ito natin po mga kapatid na Muslim. So itong tawas tapol, napakailan po nito na na gamit sa mga lason-lason ng ibang antingero na gumagamit ko sa lamangka. Yan, yung kanila pong ang kanila pong kinadman o kanilang manalalaman ay talagang tinitesting mismo sa kapwa nila tao para malaman nila kung talaga ang kanilang daladala ay mabisa. So kapag meron ka po nito na ikay nalaso sa mga inuman, ayan, inom ka lang ng kutsara, kalahating kutsara nito, isang kutsara, sigurado iluluwa mo lahat ng iyong kinain. So mawawala po yung laso na ilinagay sa'yo. So pang sa madaling salita ito po yung tinatawag na panggamutan, tawas tapul. Yan, ito po yung mga hinahanap ng mga antingero na talagang kasi marami rin naman po nito sa merkado.
Ayan, order ka lang sa mga online, ano, makikita mo, search mo lang sa mga online, marami kang makikita itong tawas tapol. Kaya lang, ano sila, durog na. Hindi po katulad nito na bato. Ayan, oh, buo, ilagay ko po dyan, oh, buo yan, oh. Meron din mga durog kasi buo yan, dinurog ko, pero mas marami po ang, yan, yung mga buo. Ayan, buo po yan, bato po yan, hindi po yan, ano, sabi hindi po yan talagang durog na durog. Ayan. May mga buo po yan, oh. Ayan, oh. So, ayan. Legit na tawas tapol. Ayan. Na nakababad po dyan sa langis. So, napakailam niya na panggamot. Sa mga naniniwala po, ano. So, ayan. Bukod po dyan sa, ayan, kasapo natin yan, no. Ito, ayan, pakita ko na po sa inyo, no. Ayan. Ito po yung, yung laman ng bao na walang mata, yung pinakanyog niya. So ayan, binalad ko sa araw yung laman ng bao na siyang walang mata. So ayan, ginawa ko, ayan, hiniwa ko na maliit, lagay ko rito. So ayan siya. Ayun, may langis na rin siya. Yan. So ang gamit naman ito, no, kung bakit nakalagay dito sa bote. So pwede po siya sa mga sa mga lamig o mga kerot, panghaplas ba. Sabi nga sa Bisaya, ayan, panghaplas. So hindi lang sa panghaplas, no. Nagagamit din sa depensa kasi ito ay libon. Libon po yan na nyug. So, ang gamit niya, no, hindi lang sa pupuli sa mga lamig-lamig o panghaplas, pupuli rin po sa pang-protection. Yan. Yung laman po yan ng mismong libon na tinatawag na bao na walang mata, ilagay ko po dyan para magamit. So, ayan. Ayun, no. Yung mga bago natin pangkusa ngayon, tapos yan. Tapos ito, ayan, kumasa rin po tayo ng bago rin. Yan, ito naman yung tinatawag na natawag natin na panggamot, ano. Ayan. At natawag na himag. So, marami rin gamit ito, no. Ayan, sa mga sakit ng ipin, sakit ng ulo, panghaplas sa lamig, ano. Halimbawa, nilalamig ka. Ayan, pwede lang mo to sa katawan mo, i-haplas mo, nawala po yung lamig. At saka ito, ay maraming iniinom po yan yung langis nito. Nakababad po na po dyan. Iniinom po yan. At marami pong dalang sakit na nagagamot po nitong himag. Ayan. Sa mga Bisaya, mga parteng mga Bisaya, mga liblib na lugar. Ayan, Mindanao, parteng mga Visayas, mga ganyan. So, ito, sa marami po talaga nakakalam nito ang tinatawag na himag, ay talagang napakahinam din na panggamot sa katawan. So yan, kasi may nakilala tayo nito, no, may sakit na sabi nga opera na sa ng doktor eh. So yan, naka-schedule na, pero nang uinom siya nito, so ang schedule sa kanya mga 1 month bago sa operahan, no. Ang ginawa niya, uminom siya nito, itong himag, no. So pagkatapos ng 1 month mag-opera na siya. So nang dinitig ng doktor na nawala na pala yung kanyang sakit, so hindi na siya operahan. So napakaganda nitong himag. So yan yung mga bago nating kasano. So tapos ito, no, yan, pakita ko lang din ito, no, yung mga bago natin mga shell na yan, pipay na naging bato, yan. Tapos ito ganun din, ayan, mga legit na mga mutya na hindi po duman sa liha. So original po sila. So yan po yung natin mga gamit na mga tatawag na pandepensa. So yan, mga tatawag na mga mutya. Ito, mga ganito, no, na naging bato na rin, kinala ng kalikasan, naging bato na siya.
So, yung mga gamit natin. Pero meron po ako papakita sa inyo na ito na, lupit din nito, no. Ayan, makikita nyo, no? Bato po yan. Yan. Pero, ang kanya po ano, para po siyang pinagbahayan ng putyukan. Ayan, makikita nyo naman, ano. So, ayan, yung itsura niya. Nakakita na po ba kayo ng pinagbahayan po ng putyukan? So, ayan, ganyan, no. Ayan, no. So, ayan, napaka-lupit po nitong gamit. So, ayan, mag-ailan po siya na gamit, no, sa tindahan. Sapagkat ito isang uri na kahoy. Ayan, kahoy po yan. Yan, kahoy siya na pinagbahayan ng putyukan na naging bato. So, ayan, makikita nyo naman. Ayun, so, ayan. Isa siyang uri ng kahoy na pinagbahayan na naging bato na natawag na mutya. So, ayan, napakaganda na gamit. So, pero meron pa pong malupit dito. Pinakamalupit talaga. Ito yung papakita ko po sa inyo. Ayan. Isang uri po siya ng, makikita nyo, no, na titinan nyo bato. Ayan, bato siya. Pero kapag ang dila nyo po linagay rito, ayan, linapat yung dila nyo rito, kung tataka po kayo bakit napakalat parang asin. So, ito po yung tinatawag na salt stone, no. Sabi nga, no, ayan, tawag salt stone po rito, no. Sabi nga, no, yung natawag po rito na ano, na bato na asin. So, ayan, kaya nga salt stone tawag po rito. Kapag ang dila nyo linapat nyo dyan, napakaalat, para po talaga siyang asin. So, ayan, yung bago natin po mga gamit na ating po mga, ano, yung mga iniingatan. Ayan, salt stone. Ayan. Ayan, hindi po katulad ng ibang mga bato na katulad po nito, no. Ayan, pakita po sa inyo, no. So, ayan, mga bato, kahit ilapat yung dilaan nyo pa itong bato na mga ganito, no? Hindi sila nagkakalayo. Ayan. Ito, kulay parang dilaw na puti. Ito naman parang puti na kulay pink. Pero so, ayan. Yan. Pero pag ito dinala nyo, no, ayan, kahit himurin nyo pa yung itong ano to, wala kayong malalasap na alat. Pero dito, kung tindapin lang ng dila nyo, pag ito linapat yung dila nyo rito, doon nyo malalasahan yung napakaalat para sa asin. Kaya nga tinawag po ito na salt stone ang tawag po rito. So, napakaganda pong gamit.